Ikaw ba ay buntis ngayon at na-diagnose ka ng OB mo na placenta previa? Hala! Dapat ka na bang mag-alala kung ikaw ay sinabihan ng OB mo na ikaw ay merong placenta previa? Kung sa pag-aalala, dapat ba? Oo, mga mami, dahil hindi biro ang placenta previa. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang placenta previa at ang pwede ninyong maranasan kung sakaling nagkaroon ka ng placenta previa? Ang placenta previa o sa Tagalog, base sa aking research, ang placenta previa is yung inunan mo na nakaharang sa dadaanan ng bata. Usually kasi, sabi nung OB dun sa ospital na pinag-anakan ko, ang inunan daw na dapat common na nakalagay yun sa taas, medyo sa taas. So, kasi nagkaroon ako ng multiple pregnancy, yung kambal, nagkaroon ako ng previous cesarean plus multiple pregnancies, yun nga yung kambal. So, kaya nagkaroon ako ng low-lying placenta. So, ayun yung pinaka-cause ng ng placenta previa ko nung ako'y buntis. So, medyo lumalayo-layo na ako. So, ang placenta previa, guys, ayun na nga, yung inunan mo nakaharang daw sa dadaluyan mo ng bata. So, disclaimer lang kasi wala naman ako, base lang naman to sa experience ko. So, ayun na. Mga mami, ang pwede nyong maranasan kung sakaling ikaw ay nagkaroon ng placenta previa is walang iba kundi matinding pagdurugo. Wala kang ibang dadanasin dyan kundi matinding pagdurugo. 7 months yung tiyan ko nung nag-start ako mag-bleeding hanggang 9 months. So, it means 2 months nagtiis ako. Talagang sinabihan lang ako ng bed rest. So, talagang wala akong ibang ginawa kundi nakahiga ako sa bahay. Konting lakad ko lang, dinudugo talaga ako, promise. Hindi po talaga biro ang placenta. At hindi biro yung dugo na lumalabas sa'yo, ha. Buo-buo na dugo. Tapos bigla-bigla na siyang bubulwa kahit nakahiga ka. Huwag ka lang talaga mapeperes na talagang matik yung bubulwakan ka ng dugo. The more na bumibigat yung weight ng baby sa tiyan, the more ka din na sobrang magiging maselan ka. Yun yung base sa experience ko. At 4 bags ng dugo yung isinalin sa akin nung ako ay nasisaryan. Tapos binigyan pa ako ng parang liquid na ferrosulfate, nilagay siya sa swero for 1 hour. Yun. Tapos pinag-maintenance ako ng ferrosulfate for 3 months. Ganun katindi ang aking nawala ng dugo. So, para sa mga mami, medyo pahapyaw lang naman yung kwento ko. Ingatan lang natin yung mga katawan natin. Sabi nga nung OB, we can have more babies, but yung buhay natin isa lang. Sinabihan ako, yun yung tumatak sa isip ko, no. Sinabihan ako nung, ang kulit-kulit ko kasi punta ako ng punta sa CR. So, ayun na nga, hindi kasi ako sa diaper, eh. So, talagang ang ginagawa ko, pinapaniwala ko yung sarili ko na kaya ko magpunta doon. Kaya ko naman, kaya ng isip ko. Kaya lang yung katawan ko nga, sabi nga, bed rest lang, matigas talaga yung ulo ko. So, ayun, napaaga nga, ang nangyari nga doon sa katigasan ko ng ulo ko is, napaaga ako ng schedule na cesarean, dapat 8. So, ayun, naging 4. Ayun, tigas ng ulo, eh. So, ingat-ingat lang. Sabi nga,